Amen at amen. Praise God. Magandang umaga po sa lahat. Kalabitin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, good morning. I'm happy to see you. Kamusta ka na? Okay ba? Okay. So yung title po natin ngayon, pag-uusapan natin, The Elijah's Problem. Ang problema ni Elijah. At ako naniniwala problema natin din yan. So kung pag-uusapan po natin yung problema, napakarami natin problema. Kung iisa-isahin natin ang problema, napakarami talaga ng problema. Ngayon po, ito lamang po yung malaking questions na pumasok sa isipan ko. Paano si Elijah, na mighty man of God, nag-victory over the prophets of Baal, yet fell into deep crisis? Paano ang isang mighty man of God, powerful man of God, bumagsak sa isang matinding krisis? So kung makikita po natin na kahit pala itong magiting na lingkod ng Diyos, makapangyarihang lingkod ng Diyos, mananagumpay ng lingkod ng Diyos, dumaan din po sa isang problema. Kaya kapatid, sa umagang ito, huwag mong isipin na ikaw lang ang may problem. Huwag mo lang iisipin na ikaw lang ang may pagsubok o ikaw lang ang nakakaranas sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Exactly na pinapakita ng Diyos sa atin ang mensaheng ito na kahit ikaw pa ang pinakamagaling na lingkod ng Diyos ay dadaan ka pa rin sa crisis. Dadaan ka pa rin sa pagsubok. At ang magandang balita nito na gusto kong ipakita sa atin, na kahit po dumadanas ng pagsubok, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ang Diyos ay palaging nandyan sa ating tabi. Sabi nga dito, bago ka po sumuko, makinig ka muna sa sasabihin sa iyo ng Panginoon. Amen? Painggan mo muna itong mensaheng ito bago mo sabihin sa sarili mo na ayoko na, gusto ko na mag-give up, gusto ko nang tapusin ng lahat. Ang napakaraming problema po nating hinaharap. Number 1 dyan, family problem. Sino dito walang problema sa pamilya? Meron lahat. Pangalawa, problema sa trabaho. Either may trabaho ka ngayon or naghahanap ka ng trabaho, problema pa rin po yun. Amen? Minsan, nung wala kang trabaho, namumblema ka. Nung may trabaho ka na, namumblema ka pa rin. Amen? Nung sa business, dati wala kang business, problemado ka rin. Ngayon, nagkaroon ka ng business, nagka-problema pa rin. Kaibigan, minsan, kasama talaga sa problema. Minsan, kaibigan, dapadagdag pa sa problema natin. Sa eskwelahan, tuition fee, miscellaneous fee, sa problema natin, gobyerno. Papayo ko po sa inyo, huwag kayong papayag sa yung AI, Pax Silica. Mawawalan tayo ng resources. Wala pa nga Pax Silica, gipit na tayo sa tubig. Problema na natin ang kuryente. Pagka dumating pa po yan, tayo po ang kawawa. Sa ibang bansa po, nagreklamo na sila about dyan sa AI manufacturing. At hindi ko alam bakit pumirma ang ating Pangulo. Ipagpray natin to na huwag matuloy. Maganda yung advancement, pero kung mapapahamak at masisira ang ating economy, ang ating environment, malaking problema po yun. Kaya kung bigyan tayo ng pagkakataon makapagsalita, isa tayo sa tututol dyan sa Pax Silica. Amen? So mga Christians, huwag po tayo papayag doon. Sumunod po, calamities, natures, ulan. Wala ngang ulan. Umuulan sa ibang lugar, hindi doon sa dam. So ang nangyari, baha. Problema sa pera, sa utang, sa mga bayaran, ang pinakahuli, sa mga sakit at karamdaman. So lahat po yan ay problemang hinaharap natin tulad din ni Elijah. So magkakaiba lang ng itsura pero lahat po yan ay problema ang hinaharap natin. Tandaan po natin, even a mighty servant of God can break under pressures. Na kahit ikaw na yung pinaka-prayerful, kahit ikaw yung palaging uma-attend sa church every Sunday, hindi ka nagmi-miss, hindi ka po makakaiwas sa problema. Amen? Amen?
Hindi ka po makatatakas sa pagsubok. Ito nga, mighty men of God pa, nagpaulan pa ng apoy o nagpabagsak pa ng apoy. Nanalo po sa labanan between sa prophet ni Baal o ni Baal. Pero yet, nag-struggle siya para sa kanyang buhay. Elijah won a great victory, but then forced a great test. Dumaan po siya sa matinding pagsubok. Alam ko, nangyayari, inaalaw talaga ng Diyos yun. At inaalaw talaga ng Panginoon yung mga pagsubok na hinaharap natin. Kaya ang tanong ko lang, paano ang isang mabuting lingkod ng Diyos, powerful man of God, victorious man of God, successful man of God, ay natakot para sa kanyang buhay? Habang binabasa ko to, iniisip ko, bakit kaya pumasok si Elijah sa ganitong conclusion at sasabi siya, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko? Bakit siya humantong sa ganitong sitwasyon na nanalangin siya sa Panginoong Hesus na kunin na ang kanyang buhay? Nabasa naman natin. Nanalangin po siya. Ngayon, ito yung pag-uusapan natin, yung problema ni Elijah. Ichichismis ko po sa inyo. Okay na po ba? Magiging marites lang po ngayong umagang ito. At pag-uusapan po natin yung buhay ni Elijah. The problem number 1, Elijah mistake forgetting God's goodness. Isang malaking problema sa isang Kristiyano ngayon ang makalimutan mo ang kabutihan ng Diyos. Seryosong problema yan. Kapag ikaw po ay isang tao na nakalimot sa kabutihan ng Diyos, isang malaking problema yan. Pag nakalimutan mo na mabuti ang Diyos, malaking problema po yan. Biruin mo po sabi po sa verse 4, basahin natin, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Powerful man of God, anointed man of God, amazing man of God, na nanalangin sa Diyos na kunin na yung kanyang buhay. Bakit? Kasi nakalimutan niya na mabuti ang Diyos. Amen. Nakalimutan na ng Diyos ay mabuti sa kanyang buhay. After that, bago po mangyari po yung chapter 19, balikan natin yung chapter 18, nagtagumpay si Elijah laban po sa mga propeta ni Baal. After the great victory, napaslang niya po yung 415 at propeta ni Baal, nagpalabas siya ng apoy mula sa langit. Tapos sa chapter 19 and verse 4, nananalangin na siya sa Panginoon na kunin na yung kanyang buhay. Bakit nangyari yun? Kasi nakalimutan niya ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kapatid, sa umagang ito, kung ikaw man ay may problema ngayon at makalimutan mo na mabuti ang Diyos, yan ay malaking problema. Isang seryosong problema na pwedeng harapin ng mananampalataya na makalimutan mo na mabuti ang Diyos. Kapag nakalimutan mo yung goodness ng Lord, na yung unlimited provisions ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan niyo po, sabi po ni Elijah, magkakaroon ng famine o magkakaroon ng tagtuyot, hindi uulan sa loob ng 3 kalahating taon. Pag nangyari, hindi nagkaroon ng ulan, ano mangyari? Magkakaroon ng tagtuyot. At kapag nagkaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng taggutom. Pero nung ginawa ng Diyos sa buhay ni Elijah, dinala siya sa isang ilang, pinakain siya ng uwak, binigyan siya ng tubig ng Panginoon. Amen? Ipinakita ng Diyos na nagugutom ang bayang Israel, pero hindi siya ginutom ng Panginoon. Pero sa kabila na ang Diyos ay hindi naging pabaya sa kanya, sa kabila na ang Diyos ay merong unlimited resources sa buhay niya, naisip niya pa rin na mawala na. Amen? Bakit? Nakalimutan niyang mabuti ang Diyos. Sabay-sabay nga natin, nakalimutan niyang mabuti ang Diyos. Nakalimutan niya sa panahon ng taggutom, si Elijah, pinapakain siya ng Diyos. God, pagkatapos nun, ano mo nangyari doon? Pagkatapos nun, pinaalis siya ng Lord. Sabi ng Lord sa kanya, meron ako isang matandang babae na
ang papasalubungin sa iyo. Inutusan ko siya para ano? Pakainin siya. Hello? Grabe talaga ang Diyos. Yung babae, balo. Walang trabaho, walang negosyo. Pero yun ang ginamit ng Diyos para pakainin si Elijah. Ganun talaga ka-powerful ang Lord. Yung goodness ng Lord is unlimited provision. Kapatid, kumakain ka pa po ngayon. Amen? Sino nag-amusal kanina? Salamat sa Diyos sa mga nag-amusal. Kagabi, sino kumain? Salamat sa Diyos, pinakain ka ng Panginoon. Amen? Ang tawag po dyan ay provisions ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay, ano? Mabuti. Ang Diyos mo ay mabuti. Ang Diyos ko ay mabuti. Sumunod, God's power is unbeatable. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mo matatalo, hindi matatalo na sino man. God's power is unbeatable. Tinalo ni Prophet Elijah ang 450 prophets ni Baal. Nagpaulan siya, nagpababa siya ng apoy, napahinto niya ang ulan sa loob ng 3 kalahating taon. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pero bakit nagrereklamo siya? Ano sabi niya? Panginoon, hirap na ako. Kunin mo na ako. Ayoko nang mabuhay. Amin ho ba doon? Pangatlo, na nakita ko sa kanya, sabi niya dito, yung presensya ng Diyos is undeniable. Ang pinaka-wicked na hari sa panahon ng Israel, si Prophet Ahab, at yung pinaka-wicked na prinsesa, si Queen Jezebel. Grabe po yung pagiging wicked ng dalawang ito. Masamang hari, si Jezebel po, nakatira po yan sa Southern Kingdom ng Israel. At sa Southern Kingdom, ay sa Northern Kingdom ng Israel, walang hari pong matuwid. Sa Northern Kingdom, doon lang po may haring matuwid, isa lang. Ngayon po, yung masamang hari ng Northern Kingdom at yung masamang hari naman ng Southern Kingdom, nagsama, kaya mas matindi yung sama nilang dalawa. Kaya po, nangyari, naglabas po si Jezebel ng mga altar sa paligid at doon niya pinagsamba yung mga Israel. Eh nagagalit ang Diyos sa kanya. Pero dahil nga kahit ito'y taong itong mga haring ito ay masama, humarap pa rin si Elijah sa kanila. Hindi natakot si Elijah na harapin si Haring Ahab at si Queen Jezebel. Sinabi niya pa rin yung katotohanan at sinabi niya magkakaroon ng tagtuyot sa 3 kalahating taon. Hindi po siya natakot sa kanila. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Pero kahit minsan nararamdaman mo, na alam mo kasama mo ang Diyos, alam mo na po-provide ang Panginoon, alam mo na hindi matatawaran ng kapangyarihan ng Diyos, pero bakit naranasan pa rin ni Elijah na nakalimutan niya ang Diyos? Alam niyo po yung malaking problema, your biggest problem is not your situation, is forgetting what God has already done for you. Kapag nakalimutan mo na mabuti ang Diyos, seryosong problema yan. Amen o ba doon? Alalahanin mo na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Dati walang-wala ka eh. Dati hirap na hirap ka eh. Ngayon nagtatagumpay ka na, nagtatamasa ka na, nakakaipon ka na. Dahil lang sa kabutihan ng Diyos. Tapos dumating ka sa pagsubok, ngayon iisipin mo, ayaw mo na, gusto mo na mag-give up. Tingnan mo lamang po ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Naranasan ko po yan. Yung may problema po yung pamilya namin dahil sa nanay ko. Nakakaranas po ko ng minsan, Lord, tutuloy ko pa ba? Pero naalala ko ng mabuti ang Diyos. God is always good. Kaya isang malaking trahedya sa isang Kristiyano na makalimutan na mabuti ang Diyos. At kaya kayo ngayon nakatatayo dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa ibinigay ng Diyos na lakas. Yung iba hindi na po nagising. Yung iba nasa ospital. Pero ngayon ikaw nandyan nakaupo nagpupuri sa Panginoon. Dahil yan sa kabutihan ng ating Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. You are still standing because of His provisions, not your own strength. Hindi dahil sa lakas mo,
Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa talino mo, kaya ka nakatatayo, dahil yan sa lakas na ibinibigay ng Panginoon. Amen? Ngayon kapatid, alam ko may problema ka sa marital, may problema ka sa family mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa business mo. Hindi ibig sabihin nun tapos ng lahat. Palagi mong iisipin na ang Diyos ay mabuti. Amen? Nung wala kang business, namumblema tayo eh. Pero nung binigyan ka ng business ng Lord, namumblema ka pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun, yung ibinigay ng Diyos sa'yo na business ay problema. Yan ay biyaya ng Diyos sa'yo. Amen? Yan ay pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat pagpasalamatan mo ang Lord na binigyan ka ng business, na binigyan ka ng trabaho, yan ay biyaya ng Panginoon sa'yo dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Kaya pag nakalimutan mo mabuti ang Diyos, lahat ng bagay sa paligid mo masama. Lahat ng bagay sa paligid mo problema. Kapag nakalimutan mo mabuti ang Diyos. Amen? Kasi minsan nagreklamo tayo sa mga bagay na natanggap na natin sa Lord, na pinagpipray natin doon, na hinihingi natin sa Panginoon. Ngayon may problema tayo, ang iniisip natin pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi, mabuti ang Diyos. Kasi hindi ka magkakaroon ng blessings na yan, hindi ka magkakaroon ng trabaho na yan, hindi ka magkakaroon ng business na yan kung hindi mabuti ang Diyos. Amen? Kapag nakalimutan mo na mabuti ang Diyos, kahit marami ka pang blessings na natanggap, hindi yan mabuti para sa iyo. Alam mo ba yung bagay na meron ka ngayon? Pinaiinggitan ng iba. Pinapanalangin ng iba. Iniiyak ng iba. Tapos ikaw nagreklamo ka. Yung iba hindi nakapag-aaral. Amen? Pero ikaw nakakapag-aral ka. Yung iba walang pang-tuition. Pero ikaw may pang-tuition ka. Maraming bagay na ginagawa ang Diyos sa atin, pero nakakalimutan natin mabuti ang Diyos. Kapag nakalimutan ng isang mananampalataya na mabuti ang Diyos, malaking problema to. At kapag nakalimutan ng isang mananampalataya na mabuti ang Diyos, magsisimula siya sa pangalawang problema. Anong pangalawang problema niya? Ano daw? Self-pity. Yung bibili ka ng pity. Self-pity. Yung self-pity, ito nangyari kay Elijah. Ang sabi niya, ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patay. Dahil nakalimutan ni Elijah, na tulad ko at tulad ko, nakalimutan natin na mabuti ang Diyos, pumasok sa puso ni Elijah na nag-iisa na lang siya. Hello? Nag-iisa na naman ako. Para ko si Elijah talaga. Ayun, salamat. So sabi dito, sabi niya, ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Dahil nakalimutan ni Elijah na ang Panginoon ay mabuti, pumasok siya sa conclusions na siya na lamang ang nag-isa. Naawa na po si Elijah sa kanyang sarili. Ang piling ni Elijah, inaapi na siya. Ang piling ni Elijah, hindi siya pinapansin. Ang piling ni Elijah, hindi na siya mahalaga. Bakit? Sa nag-umpisa yun, nakalimutan niyang mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Isa kasi, pag pumasok ka na sa pagkaawa mo sa sarili mo, magsisimula ka ng magreklamo eh. Amen. Naalala ko po yung isang bata, palagi siya binibigyan ng papa niya ng 50 pesos. Tuwang-tuwa siya. Every morning, 50 pesos. Inaalikan niya pa yung papa niya, niyayakap. Na, papa, thank you. 50 pesos lagi araw-araw eh. One time, nung binigyan siya ng 50 pesos, lumigon siya. Nakita niya yung ate niya, binigyan 200. Malungkot siya. Sabi niya, bakit 50 kanya 200? Tama?
Nung una, masaya siya dahil meron siyang natatanggap na 50. Tama? Mahal na mahal niya yung papa niya, hinahalikan niya, nagbi-bless pa siya. Pag dumarating, nagbi-bless siya. Nandun yung pag-honor niya sa tatay niya kasi alam niya yung tatay niya mabuti. Pagligo niya, nakita niya ang binigay ng papa niya, 200 dun sa ate niya. Nagsimula siyang magreklamo, mag-self-pity. Kawawa naman ako. 50 lang akin, samantalang sa kanya, 200. Ngayon nakakalimutan niya na po na mabuti ang tatay niya. Dati pag nakikita niya ang tatay niya, nagbabalo pa siya. Ngayon dumarating yung tatay niya, hindi niya na pinapansin. Wala na yung excitement sa puso niya, wala na yung love sa puso niya. Bakit? Nagsimula na siyang maawa sa kanyang sarili. Mga Christian sa umagang ito, amen, nakikinig pa po ba tayo? Ano ba ang sign ng self-pity? Kapag pakiramdam mo, iniwan ka. Pag pakiramdam mo, hindi ka na pinapansin, parang hindi ka na mahal ng asawa mo, parang hindi ka mahal ng anak mo, nag-self-pity ka na. Pag naiisip mo, hindi ka nila naiintindihan. Kapag ikaw ay palaging nakapokus sa mga nararamdaman mo. Usually, pag ang tao may sakit, mainit ang ulo. Bakit? Kasi pumapasok sila sa self-pity. Naaawa sila. Yung mga bagay na hindi na sila nagagawa. Isa pumapasok sila sa pagkainggit. Yung iba nakakatakbo, hindi makatakbo. Gusto ko rin lumabas, gusto ko rin mamasyal, pero dahil may sakit ka, nakakulong ka lang sa kwarto mo. Bakit? Nagsisimula ka ng maawa sa iyong sarili. Bakit? Kasi nakakalimutan mo na mabuti ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kung Christians ka po, huwag mong kalilimutan na mabuti ang Diyos. Huwag mong kakalimutan na mabuti siya sa iyo. Madalas naririnig na natin, reklamo tayo, walang benta, ang liit ng kita. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi niisip lang natin. Kawawa naman ako. Nag-iisa na lang ako. Hindi ako pinapansin. Alam mo, nangyari yan sa panahon ng Leviticus chapter 10, verse 6 to 7. Sabi nga dito, sinabi ni Moises kay Aaron, may dalawang anak, sa dalawang anak nitong si Eleazar at si Itamar. Huwag na niyong guluhin ang iyong buhok, ni punitin man ang inyong mga damit bilang pagluluksa. Dahil sa nangyari, kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao, ngunit sila'y maaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Verse 7, huwag nga kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat, basahin natin yung highlight, sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay pat hindi kayo sumunod at sinunod naman nila ang inutos ng Diyos. Ngayon parang magulo. Paliliwanag ko yung konteksto. Bago po yung verse na yan, verse 1 muna tayo. Ang sabi sa verse 1, inihanda na po ng Israel, nila Moises, sila Aaron, yung si Aaron kasi ay dinedicate yan bilang high priest. So naglagay sila ng altar, naglagay sila ng toro para susunugin ng Diyos. So ang Panginoon mula sa langit nagpababa ng apoy. Ibig sabihin nun, kapag ang Diyos ay nagpababa ng apoy at sinulog yung mga handog, ang ibig sabihin nun, pinilessing ng Lord yung handog. Amen? Ibig sabihin yung kanilang offering inalugdan ng Panginoon. Hindi ko lang maintindihan, itong dalawang anak ni Aaron, dalawang anak niya, lumapit doon sa altar. Merong ginawa nakakaiba. Hindi alam ng scholar kung ano, pero ang alam ko doon parang lasing, na lumapit sila doon sa altar. Lasing sila. Tapos sinindihan nila. Yung apoy na nag-bless, yun din yung apoy na tumupok sa kanila. Piloy mo, sa gitna ng maraming tao nakapalibot ang bayang Israel, nag-o-offering sila lahat para sa Diyos. Biniles ng Panginoon yung offering nila, at suddenly, pagkatapos na ng blessing na yun, may namatay. At ang masakit doon, ang namatay, dalawang anak ni Aaron, pamangkin ni Moises. Pero mo, pamangkin mo, anak mo, nung araw din na yun, nakita ng buong badla na namatay. Sinunog ng Diyos. Ito na yung verse. Ano sabi niya? Anong payo ng Panginoon?
kina Moises at kay Aaron at sa dalawa niya pang anak. Huwag niyong gustutin ang buhok niyo. Huwag niyong punitin ang damit niyo. Hayaan mo sila magluksa, kayo hindi pwede. Bakit? Meron akong inassign sa inyo. Huwag niyong iwanan yung toldang tipanan. Ang ibig ba sabihin nito, ang Diyos ba ay unfair? Ang Diyos ba natin ay hindi makatao? Ang Diyos ba natin ay hindi makatarungan? Ipinapakita lang po ng talatang ito. Alam natin may trahedya sa buhay mo. Pero huwag mong kalimutan ang tawag ng Diyos sa iyo. Amen? Huwag mong kaawaan ang sarili mo sapagkat ang Diyos pa rin ay mabuti. Amen? Ang sabi niya dito, balikan natin sabi dito, do not mourn as others. Do not abandon your post and you are anointed. Nilangisan ka ng Diyos. Nilagyan ka, pinahiran ka ng langis ng Panginoon. Inassign ka ng Lord, binigyan ka ng posisyon ng Panginoon. Tinalaga ka ng Diyos, huwag mong iwanan yung calling mo. Kasi minsan po, kapag po ang isang tao pumasok po sa isang problema, iniiwan na po ang church. Hindi na po nagsisimba, hindi na po umaatin, nagtatampo na sa Diyos. Amen? Naunawa po ba natin? Para bang hindi naging mabuti ang Panginoon sa buhay niya? Agree ba tayo doon? Amen. Para bang hindi naging mabuti ang Diyos sa buhay mo ever since? Para bang hindi ba gumawa ang Diyos ng kabutihan sa buhay mo tapos nagtatampo ka? Na hindi ka na umaaten, hindi ka na rin nananalangin, masama na rin ang loob mo, wala ka na rin ganang sumamba dahil may problema ka? Dahil may pagsubok ka, dahil may sakit ka, nakalimutan ng mabuti ang Diyos. Amen. Kasi minsan pag may pinagdadaanan talaga po ang Christians, alam ko hindi kayo, mga matitibay kayo eh. Alam ko, malalakas kayo eh. Pero may mga Christians talaga, na pag dumadaan talaga, ako minsan ganyan nangyayari sa buhay ko. Minsan nag-self-pity na ako. Sabi ko, Lord, paano ba to? Ano pa nangyayari sa akin? Pero wag mong iiwanan kung saan ka pinalaga ng Diyos. Amen. Amen? Do not abandon your post. Huwag mong kaligtaan kung saan ka tinawag ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kalapitin mo, baka tulog na. Sabi mo, kapatid, gumising ka. Tulog ka yata. Ulitin ko ha. Sabi mo sa kanya, huwag mong iwanan. Yung alin? Yung itinalaga ng Diyos sa'yo. Huwag mo kalimutan. Tama po ba? Do not mourn. Pwede kang malungkot, pero huwag mong iwanan yung itinalaga ng Diyos sa'yo. Kasi minsan kapag pumapasok na tayo sa trial, so, pasok na sa bibigat ng pagsubok. Ang una natin nire-reject si Lord. Hindi na nagpipray yan. Hindi na nagbabasa yan. Kakaisip na ng problema. Nakalimutan na mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Yan. Sabi mo, ganda mong pangalan, sister, brother. Mabuti ang Diyos. Amen? Sa New Testament may nangyari din yan kay Pablo. Sabi dito, Paul in his pain. Nakaranas si Pablo ng kanyang sakit. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Amen. Si Pablo po ay mayroong tinik sa laman. Makinig po. Si Pablo po ay may tinik sa laman. Meron po siyang sumpa o meron siyang sakit na ibinigay ni Satanas. 3 beses niyang ipinalangin sa Panginoon. 3 beses siyang umiyak sa Lord. 3 beses siyang nanalangin, Lord, tanggalin mo na po itong pain na to. Tanggalin mo itong tinik ng laman sa katawan ko. Alisin mo itong sakit na nararamdaman ko. Pero ano ginawa ng Diyos? Tinanggal ba? Hindi. Sinagot siya ng Diyos, sabi ng Panginoon, yang kahinaan mo, sa kahinaan mo,
diyan mo makikita yung lakas ko. Amen. Amen? Diyan sa problema mo, diyan mo makikita ang provision ko. Amen? Amen. Para hindi masaya ang Diyos. Amen? Uulitin ko po. Nung kinausap ni Pablo ang Panginoon, sabi niya, Lord, tanggalin mo tong pain ko. 3 times siyang nanalangin. 3 times siyang umiyak sa Panginoon. 3 times siya itong niluhod sa Diyos. Baka nag-fasting pa siya dito. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi tinanggal yung sakit. Kasi kung tatanggalin yung sakit, hindi na makikita yung provisions ng Lord. Ay ang ginawa ng Lord, sabi niya, okay lang yan. Dahil dyan, makikita mong mabuti ako. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga yung pain mo, yung suffering mo, yung trial na pinagdadaanan mo ngayon, inaalaw ng Diyos para makita mong mabuti ang Diyos. Kaya sabi niya, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Sa panahon na ikay mahina, sa panahon na ikay walang benta, sa panahon na ikay may problema sa tuition fee, ang biyaya ng Diyos ay sapat sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Huwag kang maawa sa sarili mo. Huwag kang mag-self-pity. Huwag mong kaawaan. Masyado kang pinagpala para maawa ka sa sarili mo. Amen? Amen ho ba doon? Masyado kang pinagpala ng Diyos para sabihin mo kawawa ka o inaapi ka. Makinig po kayo. 45 minutes lang naman po tayo. Sa akin muna kayo tumingin. Baka masundutan kayo ng diablo. Okay? Sabi nga po dito, you are not pitiful. You are blessed. Hindi ka nakakaawa. Ikaw ay pinagpala. Pinuhin mo yung Diyos mo. Lahat ng sumpa sa Leviticus, kinuha niya. Nilagay niya sa katawan niya para hindi ka na maging sumpa. Lahat ng sakit, karamdaman, dapat ikaw ipapako sa krus. Tinanggap ni Kristo yun para sa iyo. Para hindi ka nang magmukhang kawawa. Siya na ang nagmukhang kawawa para ikaw ay pinagpala. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. You are not pitiful. Hindi ka nakakaawa. Ikaw ay pinagpala. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nakakaawa. Ikaw ay pinagpapala. Amen? Pangatlong problema. Ano unang problema ni Elijah? Nakakalimutan niyang mabuti ang Diyos. Dahil nakakalimutan niyang mabuti ang Diyos, naawa siya sa kanyang sarili. Kapag ang isang tao po naawa sa sarili, ano mangyari? Magkakamali sa panalangin. Walang malinaw na direksyon ang buhay. Pangatlo, meaningless prayer. Walang kabuluhan na panalangin. Basahin natin. Mag-isa pumunta sa ilang pagkatapos maghapong ng paglalakad, naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ang sabi, nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Amen. Kung nahihirapan ka, manalangin ka, bigyan ka ng Diyos ng lakas. Huwag kang manalangin na mamatay. Amen? Amen o ba doon? Dahil naawa sa kanyang sarili, ang gusto niya, kunin na siya ng Lord. Kung nadidiliman ka sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, ang ipanalangin mo sa Panginoon, hindi mamatay. Ipanalangin mo sa Panginoon na bigyan ka ng liwanag. Kung ikaw ay may problema sa pinansyal, huwag ka manalangin na mamatay na. Ang ipanalangin mo sa Panginoon, bigyan ka ng tulong mula sa langit. Amen? Naliwanagin ng buhay mo na mas lalo kanyang pagpalain. Kung namumblema ka sa asawa mo, huwag mo na may pag-pray na mamatay na. Ipag-pray mo na baguhin siya ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Kaya nga minsan, mali-mali na tayo eh. Wala nang tamang panalangin kasi naawa na sa sarili. Alam mo po kapatid, yung panalangin po,
Ito pong panalangin po, haharap ka na lang sa makapangyarihang Diyos, tapos ang sasabihin mo, pakunin ka na. Ginagawa mong walang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sinasabi mo na, Lord, this is the end. Tapos na ang lahat. Wala ka nang magagawa sa problema ko. Ganun ang sinabi ni Elijah. Amen? Amen. Ay, wala pa usap. Amen. Yun ang gustong ipakita ni Elijah, Yahweh, wala ka nang magagawa. Kunin mo na lang ako. Wala ka nang magagawa sa buhay ko. Ano nangyari doon? Nakakalimutan niya kasing mabuti ang Diyos. Kaya nung nakalimutan niya mabuti ang Diyos, pumasok po siya saan? Sa pagkaawa sa kanyang sarili. Ngayon dahil naaawa na sa kanyang sarili, ang sabi niya, nanalangin na siya ng walang kawenta-wenta. Binigyan ka na nga ng pagkakataong manalangin, yung pa-prayer mo. Baguhin naman natin yung prayer natin. Amen? Kung nahihirapan ka, manalangin ka na bigyan ka ng lakas. Huwag ka agad sumuko. Ang nangyari kay Elijah, nanalangin siya ng walang pananampalataya. Tuloy natin, sabi dito, escape is not solution. Gusto niya na tumakas sa problema pero hindi na solusyon. Ang sabi po na 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na hindi dinanas ng kahit sino sa mundong ito. I rephrase, walang problema na hindi dinanas ng lahat ng tao sa mundong ito. Matanda ka man o bata, pastor ka man o hindi, member ka man ng church to o hindi, lahat ay may pagsubok. Tatapos pa ang verse doon, hindi natapos doon. Ano sabi niya? Tapat ang Diyos. Sabi niyo nga, tapat ang Diyos. Amen. Doon pa lamang sagot na yung panalangin mo eh. Yung katapatan ng Diyos, kahit may problema ka dahil tapat ang Diyos ang gagawa ng daan para malagpasan mo ang mga pagsubok na to. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Kaya nga, huwag ka pong mananalangin na walang saysay. Yung mga meaningless prayer. Kaharap mo ng makapangyarihang Diyos, nakaluhod ka sa makapangyarihang Diyos, manalangin ka. Amen. Bigyan ka ng tulong ng Panginoon. Huwag mo na, Lord, kunin mo na. Hirap na ako, Lord. E di mingi ka ng lakas. Tama. Trouble, pray for peace and direction. Kapag ikaw ay may sakit, ang ipanalangin mo, ano? Magalingan. Healing. Kapag may problema ka sa pinansyal at nahihirapan ka, mag-pray ka saan? Provision. Amen? Amen. Nadi-discourage ka, magiging ka ng lakas. Amen. Amen? Amen. God's power, presence, and provisions are real. Tama. Amen. Yung presensya ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos, totoo yan, kung maniniwala. Pangapat na to. Self-absorbed perspective. Sa Tagalog, naging self-centered na siya. Sarili niya lamang po ang kanyang nakita. Sabi niya dito, ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin. Ang nakita ni Elijah, yung kanyang suffering. Ang nakita niya po yung kanyang kalungkutan. Ang nakita na lamang po yung kanyang panganib sa kanyang buhay. Dahil nakaligtaan ni Elijah na mabuti ang Diyos, sarili na lamang po ang kanyang nakikita. Anong sagot ng Lord sa kanya? Ako naniniwala kaya hindi lahat ng panalangin sinasagot ng Diyos. Kasi kung yung prayer request niya sinagot ng Lord, wala na si Elijah. Amen. Hindi mo na makikita si Elijah sa transfiguration. Amen o ba doon? Amen. Di ba naalala nyo nung nagbagong anyo ang Panginoon, nandun si Elijah, nandun si Moises? Kung sinagot ng Diyos yung panalangin ni Elijah, hindi mo makikita si Elijah sa tabi ng Panginoon nung nagbagong anyo. Amen. Amen. At kung sinagot ng Lord yung prayer ni Elijah, hindi magiging hari si Jehu. Hindi magiging propeta si Elias. Si Eliseo, hindi siya magiging propeta kung hindi po yan. Kung sinagot po ng Diyos yung panalangin ni Elijah.
Kaya minsan, yung panalangin natin, iba ang sagot ng Diyos. Nung sabi niya gusto niya nang mawala, gusto niya kunin ng Panginoon dahil nahihirapan siya, nung ginawa ng Lord, pinakain siya. Pinatulog siya. Sabi sa kanya, anak, gutom lang yan. Anak, pagod ka lang. Pagpahinga ka, kumain. Kasi wala ka na sa matinong pag-iisip. Amen? Hindi mo nakikita na mabuti ako. Pero mo, namumblema si Elijah sa kanyang sarili, pero still ang Diyos hindi nagalit sa kanya. Amen. Amen. Pinakain pa rin siya. Pinagpahinga pa rin siya. At itong magandang balita. Inorek siya ng alin? Ng Panginoon. Sabi sa verse 18, I reserve, basahin niya natin, I reserve 7,000 in Israel. All who needs not bow down to Baal. Sa Tagalog, sabi niya, hindi ka nag-iisa. Ano yung prayer niya kanina? Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ang sagot ng Diyos sa kanya, meron akong iniligtas na 7,000 sa Israel na hindi sumamba kay Baal. Kapag ang isang tao nakalimutan niyang mabuti ang Diyos, papasok siya sa kanyang sarili. Ako na lang, ako na lang, ako na lang. Pero meron palang 7,000 pa na naka-reserve. Minsan, naiisip natin tayo na lang eh. And you are not alone. God has people, purpose as working is still going on. Hindi ka nag-iisa, meron ang Diyos na pinadadala na tao, pinapakita niya pa rin yung kanyang purpose at ginagawa niya pa rin yung trabaho niya sa kanyang sa iyong buhay kahit nagrereklamo ka. Sapagkat ang Diyos mo ay mabuti. Amen. Amen? Amen. Kahapon po ay nakarang araw nung ginagawa ko to, bakit naramdaman ni Elijah o bakit nakalimutan ni Elijah na ang kabutihan ng Diyos? Bakit nalungkot si Elijah sa kanyang buhay? Gusto niya nang mawala? Bakit po siya nanalangin ng ganun? Bakit siya pumasok sa self-centered? Alam mo, may problema rin yung 7,000. Sa akin lang ha. Hindi ko sinabing ito talagang istorya. Kaya po nagreklamo si Elijah, napakiramdam niya mag-isa. Kasi yung 7,000, hindi niya naramdaman. Hello? Amen. Yung 7,000, hindi niya naramdaman. May 7,000 pala eh, pero bakit hindi niya naramdaman? Bakit hindi niya alam? May 7,000 pa sa Israel na tumatapat sa Panginoon, pero bakit hindi naramdaman ng mighty men of God na meron pa pala siyang kasama? Bakit kaya? Kasi po, yung 7,000 hindi nagparamdam sa kanya. Amen. Hindi siya pinuntahan, hindi siya tinulungan, hindi nagsabi, Pastor, nandito lang kami. Amen. Naintindihan niyo po istorya? Sabi dito, you are not alone. Pero naramdaman niya alone siya, may 7,000 pa pala. Anong remedyo ng Diyos? Sabi number 1, remember His goodness. Reject pity spirit. Or pray with faith. Look beyond yourself. There are others. Meron pa po daw iba. Do not abandon your post. Stay faithful. Ngayon, meron po mga applications na gusto kong i-share sa inyo. Application for church and community. Number 1, discipline in worship. Kapag po ikaw ay song leader, pinag-pray mo yan sa Lord. Yung kanta, pinanalangin mo sa Panginoon. Amin o ba doon? Amen. Nakakaintindi na to yung nagsosong din dito.
Amen. So yung mga backup din, ganun din. Nagdanangin din sa Lord, nag-prepare din, nag-practice din yan, nag-rehearse din yan. Tapos ready na sila sa church, nandito na sila, kakanta na sila. Tapos yung 7,000, parang wala, Wala. hindi present. Amen o ba doon? Amen. Ano mararamdaman ng song leader at ng backupers kung yung 7,000 na nandiyan dyan ay hindi nagpaparamdam? Nandyan sila pero invisible. Amen o ba? Amen. Nakukuha niyo po yung sides ko? Amen. Kaya naramdaman ni Elijah, yung 7,000 hindi man lang lumapit sa kanya. Hindi siya pinuntahan doon, na ikipaglaban siya. Oh, balita ko Elijah, may banta sa buhay mo, nandito kami, tutulungan ka namin. Walang naramdaman si Elijah mula doon sa 7,000 na nireserve ng Lord. Nandun sila pero hindi sila visible. They are invisible. Oo nga, sumasamba sila sa Panginoon, pero hindi nila pinaramdam sa pastor nila na sila ay belong. Nakasama sila sa gawain, nakasama sila sa praise and worship, nakasama sila na naglilingkod sa Lord, na ang pastor nakakaramdam ng pag-iisa. Bakit ano? Naiisip niya na siya na lamang mag-isa. Kasi hindi sila nagpaparamdam. Sana naman pakita nyo. Sa 7,000 na sinasabi ni Elijah, ng Panginoon kay Elijah, na nandiyan dyan kayo. Kapag pinagsusunglit dito, sana nakikisunglit din po kayo. Amen. Nakikipag-worship din kayo. Umaawit din kayo. Kapag nananalangin ka rin. Amen ho ba doon? Amen. Kasi minsan, naawa na lang yung song leader sa kanyang sarili. Amen? Amen. Pagod na, paus na, hirap na, pero yung iba nakatitig lang. Para kayong 7,000, nandyan nga, oo. Hindi nga sumamba kay Baal, oo. Pero hindi naman nararamdaman. Nagsasalita yung pastor, yung iba nagtitext. Yung iba nakikipagkwentuhan. Pag nakikita ng pastor yun, ano mangyayari sa pastor? Magkakaroon ng self-pity. Ang iniisip niya, Lord, hindi ako deserve na tumayo. Hindi ako deserve na umawit. Bakit? Hindi naman sila. Sila nakikinig. Ang pakiramdam ng pastors, ang pakiramdam ng song leader, they are failure. Na kahit marami ng tagumpay na napagdaanan ng mga pastors, ang mga leaders, ang mga song leader ng church, pero pag ganyan po yung attitude ng mga membro, ang pakiramdam nila, failure pa rin sila. Amen? Amen. Sana magkaroon po tayo ng disiplina sa pagsamba. Be present. Kung nandyan ka, ipakita mong nandyan ka. Amen? Alapakan natin ang Diyos. Oo, nandyan ka nga pero invisible naman. Present ka nga pero nagtitext ka naman. Be present, be focused, magrespeto naman po tayo. Huwag natin hayaan na ma-distract. Galang natin ang Panginoon. Kung wala kang respeto sa pastor, sige lang, okay lang. Pero nasa loob ka po ng church, igalang mo na rin ang Diyos. Amen. Ewan ko lang kung tinuturing nyo ang church na ito, tahanan ng Panginoon. Amen. Kasi kung tinuturing mong tahanan ng Lord, igagalang mo ang Diyos na nandito. Amen ho ba doon? Amen. So, discipline. Para po ganahan yung mga song leader, para ganahan po yung pastors, para ganahan po yung mga worker ng church, iparamdam nyo naman na special sila. Amen. Iparamdam nyo naman na mahal nyo sila. Iparamdam nyo, pastor, kamusta ka na? Eh, minsan maraming pastor na bumabagsak, hindi dahil sa hirap sa ministry. Sabi po ng survey, isa sa problema ng pastor, hindi pera sa church, kundi yung mga membro na wala nang pakialam sa pastor. Paano ba makapagbibinis ng pastor kung ang mga tao wala na respeto sa pastor? Preaching na lang, hindi pa mabigyan ng panahon. 45 minutes na lang, hindi pa maibigay yung oras. Be respectful. Dalangin po natin para po ganahan po yung mga lingkod ng Diyos na lumaban sa buhay nila. Pakita nyo na nandiyan kayo. Amen? Kapag
pag nagpipraise and worship, pagod na po yung dramista, pagod na po yung gitarista, labas ng litid ng umaawit, nakatitig ka lang. Yes, nandiyan ka. Yes, you are present. Pero ang tanong, kasama ka ba? Kaisa ka ba? Kasama ka ba namin nagpupuri sa Panginoon? Kapag ba nagbubukas tayo ng Biblia, tayo po tumayo at manalang at tayo po magbukas ng Biblia, nakikibasa ka ba? O binabasa mo ba yan dito? Kapag ba nasabi tayo po ay manalangin, opening prayer, tayo rin ba ay nananalangin? Pag sinabi ba ng sumilid, taas natin ng kamay, nakataas ka rin ba ng kamay? Kaya ko hindi ko masisi si Elijah na magkaroon ng self-pity, na magkaroon po ng nakalimutan niya na pong mabuti ang Diyos kasi yung 7,000 hindi po nagparamdam sa kanya. Nung panahon na siya ay may problema, hindi man lang pumunta yung 7,000 para damayan siya. Ano sabi niya? Siya po ay lumakad mag-isa. Yung 7,000 na hinahanap niya, wala. Yes, nandun sila. Pero hindi naramdaman yung presensya nila. Pangalawa, be one in fellowship. Pray together. Worship together. Support together. Be the 7,000 who encourage one another. Magtulungan po tayo. Kasi isang church tayo. Amen? Mga mamis, kung meron kang anak na nagte-text while in preaching, while in service, baka pwede pakikalabi. Anak, hindi to oras para dyan. Respeto naman. Paggalang naman. Be one in fellowship. Pag nakita mo yung katabi mo nagkukwentuhan, kalabitin mo. Sister, mamaya na yan. Focus muna tayo sa word. Amen? Pag may natutulog, kalabitin mo. Brother, baka malaglag ka. Baka matulad ka kaya yung nahulog sa bintana. Amen? Tulungan naman natin yung mga leader ng church, yung mga song leader natin. Be one in fellowship. Amen? Halimbawa lang, kayo ang tumayo sa posisyon nila. Kayo mag-song lead. Tapos ganun ang gawin sa inyo. Ano mararamdaman mo? Kasi hindi ako nila pinansin. Hindi sila nakijoin sa akin. Nalulungkot ka rin. Kasi yun yung naramdaman din nila. Ipinaparamdam lang din sa atin. Be one in fellowship. Sana po kaisa tayo sa prayer, kaisa tayo sa worship, kaisa tayo sa support sa church. Iparamdaman mo natin sa mga leader natin na kasama kami dyan. Hindi lang kami invisible, visible po kami. Kapag minabalitaan po kayo may prayer meeting, Pastor, kaisa kami dyan. Si nanay po, hindi natin taga-church. Pero prayer meeting, pumunta siya. Ayun ang Wednesday. Nakijoy siya sa atin. Be present, be focused. Amen. Tuloy, encourage one another. Don't let anyone feel alone. Tama? Show appreciation and love genuinely. Yung kamustahin mo lang si sister, kamustahin mo lang si brother. Malaking bagay yun. Amen? Pangapat, depend on God's, not your own people's approval. Sabi niya doon, His grace, His sufficiency, whether appreciated or not. Hindi po talaga natin mapiplease ang lahat. At kung hindi mo na mapiplease ang lahat, sapat na ang biyaya ng Diyos. Basta importante, ginawa mo yung para sa Panginoon. Amen? Ang pangako ng Diyos, His grace is enough, His presence is real, His work is not finishing. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Tayo po natin ito.